Hello, ako po si Kuya Louie at ngayon magre-repair ulit tayo ng PC. Ito po yung specification ng ating PC. Yan. So pag nag-power on po siya, lumalabas po ay recovery. At sinabi po ng may-ari sa akin na hindi gumagana yung keyboard pati yung mouse. Tara, tingnan natin. Yan. So recovery nga yung lumabas. At makikita natin na yun, kahit anong pindot ko na numlock hindi siya umiilaw, tapos yung mouse di rin gumagana. Yun, nakakabit naman. So ang gagawin ko, tatanggalin ko po siya, yung dalawang yan, tapos tingnan nyo maya maya kung anong mangyayari. Yan, nakakabit na. Habang ginagawa ko yan, nag shutdown yung PC. So una kong inisip na tingnan yung battery or CMOS battery niya, baka bababa na yung voltahe. Upon checking yun, 3 volts. So okay pa yung CMOS battery. Sa pagtanggal ng CMOS battery, na-reset na rin niya yung UEFI ng PC. Kaya dapat ipagbabago ito. Pero may nakalimutan ako ilagay yung BGA connector niya, kaya walang video output. Sorry. Then, sa part din nito, nilipat ko yung mouse and keyboard, pero hindi pa rin siya gumagana. So, iniisip ko, sira na yung motherboard. Pero bigla ko naisip, magkaiba ang software ng USB port sa PS2. Kaya dun sa nakita niyong picture, gumamit ako ng PS2 na mouse, buti na lang may luma pa ako. Tapos, para gumana ito, dapat naka-power off yung PC bago natin magamit yung PS2. Tingnan natin. So, nakakabit na yung PS2 na mouse. Power on po natin. Wala akong PS2 na keyboard eh. Okay, so may power yung mouse natin. Ang nagtataka ako dito, hindi gumagana yung mouse, pero gumagana yung ating keyboard. Hindi ko alam kung bakit. Kahit anong gawin ko sa mouse, hindi siya gumagana. Keyboard lang ang gumagana. Pero magandang progress na rin ito kasi pwede ko nang ma-reformat yung PC na ito. I-ready ko lang yung bootable drive na Windows 10. 2,000 years later. Nakagawa na tayo ng bootable drive na naglalaman ng Windows 10. Lagyan na natin. Okay, power up na po natin tong PC na ito. Sa pagkakataong ito, mapapansin nyo, gumagana na pareho yung mouse and keyboard. So, pwede natin iset yung ating bootable drive as a first boot para ma-install natin yung Windows 10. Okay, so reset. Restart. Yan. So, marami na nakakalam nito. Click next. Install now. I don't have a product key. Ang next dyan. Yan. So, Windows 10 Pro. Next. I accept. Click natin yung box na yan. Next. Yan. Custom po natin. Install. Yan. Sa part na yan, yan yung pinakamataas na drive o storage. I-format natin para malinis. Then, yun. Next po. So, nailipat na po yung ating window dun sa SSD natin. Tingnan nyo po. Okay. Fast forward na po natin to. Ayan. Ay, sorry, nakalimutan akong tanggalin yung bootable drive. Click ko lang yes, tanggalin po natin. Ayan. Fast forward na natin to. Ayan, nag-install na po siya. Ayan, Philippines po.
Yan, ano ba natin yan? Name ng PC. Disable. Fast forward natin. Good. So nakapag-create na tayo. Gumagana na po. Na-reformat na natin yung PC na ito. Ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng internet para makapag-download po ng mga driver software. Okay. So may internet na po siya. Kasi kung titingnan natin device manager, meron diyang isa, hindi lang isa, marami po na missing po na software driver. So punta po tayo sa internet. Ay, set natin yung time. Dapat +8 po yun. Now, ang website po na pupuntahan natin ay Driver Pack Solution. So dun po ako kumukuha ng mga driver software na libre. May mga ma-install po doon na mga iba't ibang software tulad ng Firefox, Opera, pero pwede naman natin uninstall po yun. So yan, fast forward ko na rin po ito. Yun. So yan, yung mga yan, binura ko na lang din. Okay, click. Yan. Yung mga yan, binura ko na rin. Diyan, nakapag-install siya ng mga software driver na kailangan ng PC. So, wala na siyang issue dyan or missing na driver software. Kaya, gusto kong gamitin talaga tong driver pack solution. Okay na siya. So, ang gagawin ko po, bukas ay bibidyoan ko ulit, titingnan ko kung gumagana na talaga yung computer na ito. Okay, so power up natin. So nag-boot up po siya. Yun. Ayan, so nag-boot up siya. Test natin yung keyboard and mouse. Yan. Gumagana. Nakapag-reformat na tayo, gumagana na yung mouse and keyboard. So yung problema, hindi siya ma-reformat kasi hindi gumagana yung mouse and keyboard. So ang suggestion ko po, pag gano'n ang nangyari sa inyong computer, try nyo muna gumamit po ng PS2 mouse bago tayo mag-conclude na sira na po yung ating motherboard. So yan, nilipat ko na po yung files ng may-ari nung computer na ito. So kinopya ko muna po yung lahat ng files niya, nilagay ko sa aking external storage device. Ayun. So dito, naayos ko yung computer na to kasi gumamit ako ng PS2 na mouse. Hindi ko sigurado kung gagana rin ito sa ibang cases ng mga computer. Pero, nakita nyo naman, gumana po siya. Kung wala po kayo na lumang PS2 na mouse and keyboard, merong adapter na mabibili sa Lazada. Pero, kung talagang hindi na gumagana ang computer na ito, kahit gumamit na kayo ng lumang PS2, ito na yung panahon para dalhin ito sa mapagkakatiwalaan ninyong technician. Yun, so I hope nakatulong po ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at ingat po tayo lagi.